Pinagpalang araw sa inyo lahat. Welcome po sa ating spiritual SOS program. Ngayon ay ang unang araw ng taong 2025, January 1. At marami ang nagbabatian ng Happy and Blessed New Year. Pero kailan nga ba na nagiging blessed ang buhay ng isang tao at nagiging blessed ang kanyang taon? So diyan sa labas ay marami silang mga paniniwala, marami silang mga ginagawa o ritual. Marami sila na tinatrabaho para maging happy at blessed ang kanilang buong taon. Pero kung tatanungin ang Panginoong Diyos, bibigyan niya tayo ng kaisipan at pangunawa, payo kung paano magiging happy at blessed ang taon na ito. At ito nga ay gusto ko na basahin sa inyo dito sa aklat ng Lucas, chapter 11, verse 28. Nakasulat dito, subalit sinabi niya, sa halip mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Ito ang payo ng Panginoong Hesus Kristo sa atin. Magiging mapalad ang taon na ito kung papakinggan natin ang salita ng Diyos. At ito ay susundin natin sa ating buhay. Kaya higit sa ano paman, kailangan natin napahalagahan ngayong bagong taon na ito ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil kapag pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos, pinapakinggan at sinusunod ito sa ating buhay, ay dinadala natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Dinadala natin ang Panginoong Diyos, ang kanyang kapangyarihan at mga pagpapala sa ating buhay. At dahil dito ay tumatanggap tayo ng maraming biyaya mula sa Panginoong Diyos. Ngayon pag-usapan natin ang ilan sa napakarami na pwedeng ibigay sa atin ng pagpapala ng salita ng Diyos. Actually, ako ay naglista ng ilan sa mga pwede nating matanggap na pagpapala sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, tatanggap tayo ng bread of life. Dahil sa salita ng Diyos, tatanggap tayo ng lakas, ng gabay, ng protection, tatanggap tayo ng payo para maresolbahan ang ating mga problema. Tayo ay makakalaban sa lahat ng trabaho ng dyablo at puwersa ng kadiliman. Di ba nga sa Matthew chapter 4, nabasa natin kung paano nilabanan at tinalo niya ang dyablo. Lahat yun ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Nakasulat pa dito na siya ang gagabay sa atin sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Tandaan ninyo, sa mundo na ito at sa mga taong nakatira dito ay punong-puno ng kasinungalingan. Kung hindi ka mag-iingat, ano mangyayari? Hindi mo alam ay napapasinungalingan ka na pala. At ito ay magbibigay ng malaking problema sa iyo sa hinaharap. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin na matupad ang pinangako ng Diyos sa ating buhay sa nakasulat sa Biblia. Nakasulat pa na ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng maging spiritual tayo at hindi tayo makalaman. Ito ang magiging dahilan para masunod natin ang kalooban ng Diyos at hindi lang ng ating kalooban ng ibang tao o ang kalooban ng mundo. At kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, mas malaki ang chance
para tayo ay tumanggap ng pagpapala ng kaligtasan. Dahil sa salita ng Diyos, tayo ay tumatanggap ng solusyon sa ating mga problema. Dahil sa salita ng Diyos, ay meron tayo na kasiguraduhan sa ating kalooban. Hindi tayo, nagdududa, nag-aalinlangan. Tayo ay sigurado na kasama natin ang Panginoong Diyos, na ginagawa natin ang kanyang kalooban. At sooner or later, makikita natin ang pagpapala niya sa ating buhay. Dahil sa salita ng Diyos, tumatanggap tayo ng positivity at good energy na pwede nating magamit para mula umpisa hanggang dulo ng taon, tayo ay malakas. Tayo ay puno ng enerhiya ng Panginoon Diyos. Laging nasa mabuting pakiramdam at magandang kondisyon. Meron tayong magandang pag-iisip at mabuti ang lahat para sa atin. Dahil sa salita ng Diyos, ay pwede nating matanggap ang Diyos banal na Espiritu sa ating buhay. Pwede tayo magkaroon ng ating bagong pagkatao at ito nga yung pagkatao ng Kristo. At dahil sa salita ng Diyos, ay pwede tayong tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos, ang ating proteksyon, ang ating kalasag, ang ating tanggulan sa oras ng mga kahirapan. Dahil sa salita ng Diyos, nakakatayo tayo sa mga araw ng masama. Dahil sa salita ng Diyos, tayo ay merong pag-asa at pipiliin natin na magpatuloy sa buhay na ito. So, kaibigan, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pananampalataya, nagbibigay sa atin ng napakaraming bagay na pwede nating magamit para tayo ay magtagumpay ngayong taon na ito, masunod natin ang kalooban ng Diyos, mapagtagumpay ng tukso, ang kasalanan, mapagtagumpayan ang lahat ng mga trabaho at adlang ng masama at makamit natin ang pagliligtas ng Panginoon Diyos. Amen? So tayo ay makakatagal lamang sa presensya ng Panginoong Diyos kapag tayo ay laging nakikinig, sumusunod sa salita ng Panginoong Diyos. Hanggang sa araw ng ating kamatayan o hanggang sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay mapapanatili natin ang ating kaligtasan kapag tayo ay nakatuon at focus lamang sa salita ng Diyos. So, palagahan mo ang salita ng Panginoon Diyos. Meron ka diyang Biblia, basahin mo, i-meditate mo, at sundin mo kaagad sa iyong buhay. At sa Simbahang Universal, every Wednesday, ay meron tayong Bible study. So you can come ngayong araw na ito sa ating main church. Ang kanilang main service ay alas 6 ng gabi. Okay? At dito naman sa simbahan natin sa La Union, ay alas 5 ng hapon ang ating main service. So, magpunta ka dahil meron tayong malakas na Bible study. At kung hindi mo pa na likes, na subscribes ang ating mga Facebook page, ang ating YouTube channel, so please gawin mo, pakiusap. Dahil diyan ay pwede kang makatanggap ng salita ng Diyos. Naisip-isipin mo, na ikikilos mo, ipapamuhay mo, at yan ay magbibigay ng pagpapala para sa iyo. Amen? So you are welcome na magpunta ngayong araw na ito, Wednesday, sa ating Simbahang Universal. Halimbawa, sa region natin sa La Union, meron tayong mga simbahan sa Vigan City, sa Lawag City, sa Ordaneta City, at dito sa San Fernando City, La Union. Amen. Andito ang kanilang mga address at nandito rin ang ating website. Sa addresses, makikita mo ang iba pang simbahang universal na pwedeng malapit sa iyo. Kung ikaw ay merong tanong, nandiyan yung helpline natin. Pwede kang magtanong. Amen. Anything patungkol sa church, merong gusto kang ipag-pray, counsel, so pwede mo rin kami na tawagan.
And this coming Sunday also, yung ating first Sunday, ay magpunta ka. Amen? So, nandiyan yung ating mga bagong schedule, ang ating schedule every Sunday. At every Sunday, meron tayong Bible study. At ito ay magbibigay sa atin ng pagpapala, mga biyaya, at, kaligtasan. Amen? So, magpunta ka. I encourage you. Gawin mo yan. At yan ay para sa ikakapagpala ng iyong buhay. Amen? So, ngayon, meron kang problema. So, meron kang mga kahirapan. Sa umpisa pa lang ng taon, ikaw ay disappointed na, nahihirapan ka ng kalooban mo. Pero ano ba ang nakasulat sa salita ng Diyos na ang Diyos, siya ay malapit sa mga taong sugatang puso. So ngayon, nandyan ang Diyos sa tabi mo. Ipapanalangin kita, and by faith, itong problema na ito ay mariresolbahan. Amen? So please, ipikit mo ang iyong mata ngayon at manalangin tayo. Aking Diyos, aking Ama, ipinapanalangin ko ang taong ito at sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko, aking Diyos, na resolbahan mo ang kanyang mga problema ngayon. Aking Diyos, ikaw ay nangako na ikaw ay magbibigay ng solusyon sa kanyang mga pagdurusa. Panginoon, siya ay nakaasa sa iyo ngayon, nakadepende sa iyo ngayon. Ngayon, ikaw lamang yung kanyang sinasandalan sa kanyang mga mabibigat na mga problema sa kanyang buhay. Ama, tulungan mo siya at ikaw ay magbigay ng solusyon at pagpapala sa lahat ng mga problemang pinagdaraanan niya sa kanyang buhay. Kaibigan, pinagpapala ko ang iyong buhay at anumang trabaho ng masama at pwersa ng kadiliman ay sinasaway ngayon. Tanggapin mo ang kasagutan sa iyong mga kahilingan, sa iyong mga panalangin. Tanggapin mo ngayon ang proteksyon at agumpay sa lahat ng iyong laban. Pinagpapala kita. Tanggapin mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. At ngayon nga ay magbago ang sitwasyon. Tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang kaligtasan sa iyong buhay. Be blessed in Jesus' name. Amen. Amen. So kaibigan, nandito ang ating mga pastor sa ating region, dito sa La Union. Pakiusap, pakinggan mo sila sa kanilang invitation. At nandito rin isang testimony. Isang tao na nagtagumpay sa kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paikinig, sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Pinagpaalakan na kayong lahat. Paalam po sa inyong lahat. And again, Blessed New Year kapag ikaw ay makikinig at susunod sa salita ng Diyos. Paalam po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ako si Pastor Eduardo mula sa UCKD Vegan City, dito sa probinsya ng Ilocosur. At gusto ko imbitahan kayong lahat, ikaw na may kakilala, kaibigan, kapamilya, dito sa probinsya ng Ilocosur, ikaw na nakatira dito sa Vegan City, ang imbitasyon na ito ay para sa iyo kung kailangan ninyo ng tulong, yes, espiritual or physical para sa iyo, tsaka para sa iyong buong pamilya. Mga kaibigan, ang ating simbahan dito sa Vegan ay bukas araw-araw. Meron po tayo ng mga service alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, at alas 6 ng gabi. At tuwing Sunday, tuwing Linggo, ang ating napaka-espesyal service, alas 10 ng umaga. Kaya, imbitahan nyo ang mga kapamilya ninyo, kakilala, ang sinumang na kailangan ng tulong na ito. Handa na kami at tulungan bawat isa sa inyo. Nakasulat sa salita ng Diyos, sabi ni Jesus, ang sinuman na uuhaw, lumapit sa akin at uminom. Mga kaibigan, si Jesus, siya ay handa na para baguhin ang buhay, ang pamilya ng bawat isa sa inyo. Kaya, magpunta ka, ibahagi ninyo ang imbitasyon na ito para sa lahat ng mga kakilala ninyo dito sa buong probinsya
ng Ilocos Sur. Sigurado ako gagawa ng Diyos ng himala sa buhay ng bawat isa sa inyo at sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ang ating simbahan dito sa Vigan City ay nasa Rizal Avenue, sa Arc Building, sa second floor, malapit sa Rabara Hospital, malapit sa Centro Mall, at malapit rin sa sentro ng bayan dito sa Vigan City. Kaya, hinihintay ko kayong lahat. Lahat ay welcome sa tahanan ng Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos, makikita-kita tayo sa next time. Paalam po. Hello po sa inyong lahat. Ako si Pastor Damario at andito po ako sa ating Simbahang Universal po sa Urdaneta City sa Pangasinan Province. At meron po kami isang simbahan dito sa Urdaneta to bless your life, to change your life, and to help you. As you can see po sa video na to, madali lang po yung location po para matagpuan ang aming simbahan po dito sa Urdaneta. Ang aming location ay nasa MacArthur Highway. Ang ating simbahan ay located sa Martina Building po sa second floor. At as you can see, madali lang po para sa iyo at para sa iyong pamilya na magpunta to receive po yung pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo Jesus. As you can see po, yung pintuan ng ating simbahan dito sa Urdaneta ay bukas araw-araw para sa iyo at para sa iyong pamilya. Ang aming schedule ay Monday to Friday, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, and 6 p.m. Sunday din po, alas 8 ng umaga, alas 3 ng hapon, 6 p.m. at especially po, alas 10 po ng umaga. Kayo po taga Pangasinan, you are very welcome to attend po one of our services. Kayo at ang inyong pamilya. God bless you all and see you next time. Magandang araw sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Ako po si Pastor Giliard dito po sa ating UCK Gilawag. Nandito ako sa harap ng altar, lugar ng pagbabago, lugar ng transformation. Kung nakatira po kayo dito sa Lawag City, malapit sa Lawag, dito po sa Ilocos Norte, yung aming simbahan is located dito sa 30th floor ng Bismonte Building, Barangay 11, Bacara Road, sa Lawag City, malapit sa Kapitolyo, sa harap ng Metro Banco. Handa kami tulungan kayo. Meron po kami na weekdays services po alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, at yung main service po alas 6 ng gabi. Meron din po sa linggo, Sunday po alas 7 ng umaga, main service po alas 10 ng umaga, meron din alas 3 p.m. at 6 p.m. Handa kami tulungan kayo kung ikaw ay may sakit, problema sa pamilya, walang pag-asa, maraming problema na kinakaharap mo. Sa tingin mo wala ng solusyon, alam natin na walang imposible sa Diyos. Lahat ng mga problema ay mayroong solusyon. Handa kami tulungan kayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ako po si Amalia Romero from UCKG La Union. Bago ako pumunta sa UCKG, ako po ay maraming may sama ng loob, kabigatan, hindi marunong magpatawad. At nakuha ko ito dahil sa kaibigan ko na nanloko sa akin. Kaya nagkaroon ako ng sakit sa puso. At itong sakit na ito ay talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya pagpasok ko sa Simbahan Universal, narinig ko yung salita ng Man of God tungkol sa pagpapatawad. At talagang pagkarinig ko yon, tumagos yung sa isip ko at sa puso ko na talagang, my God, hindi pala ako mapapatawad ng Panginoon kung hindi ako marunong magpatawad. Kayo, ang ginawa ko, hinanap ko yung taong nakasakit sa akin ng sama ng loob at talagang binuhos ko na talagang hinanap ko siya at humingi ako ng tawad sa kanya kahit ako ang nasaktan sa mga sinabi niya. Ako pa rin yung humingi ng tawad sa kanya dahil narinig ko at talagang gusto ko nang
mapatawad ang taong yon para sa ganon ay patawarin din ako ng Panginoon. Kaya ako ay sa sakit ko lang puso, sa paglaki ng puso ko ay ginawa ko ang lahat para sa ganon ay magamot ako. Gumawa ako ng purposes. Ganon din ginawa ko yung sa aking pananampalataya. At ganon din na sumama rin ako sa Campaign of Israel noon. At isinuko ko talaga ang aking aking buhay na para lang ito ay makita ko ang kapangyarihan ng Diyos para ako'y gagaling. At salamat sa Diyos dahil nung nagpa-check up na ako sa doktor, ako ay nakita na yung paglaki ng puso ko, yung kasakit ko sa puso ay gumaling, naging normal na. At ganun din, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakita ko ang pagbabago ng aking finances. Ako ay hindi nagkukulang. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil sa lahat ng ito ay natanggap ko ang banal na Espiritu. Ngayon, ako ay marunong na akong magpatawad, may kapayapaan na ako, masaya na ako, at higit sa lahat, I believe na ako ay ligtas sa aking kaluluwa. At as a woman of God, ako ay hinihingi ko sa Panginoon na gagamitin ako ng Panginoon para magligtas ng maraming kaluluwa. Maraming salamat